Sinabi ng ating bayani na nakuha niya mismo si Four, at ang iba ay nasa grupo ng mga opisyal noong araw na iyon. Natahimik ang binata sa katotohanang nakatanggap siya ng isa mula sa Lake Ridge at 3 mula sa mga subordinate ng Tia Ingong. Kung makakakuha siya ng ilan pa, maaaring makuha ni Sister Zia ang unang lugar. Kaya gusto ng binata na subukan ang kanyang best look sa jade talismans na nasa kamay niya. Sinabi ni Sister na ang binata ay nagtrabaho ng husto at hindi niya makuha ang mga anteng-anteng na ito. Sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid, sinabi ng binata na nakalimutan na niya na wala itong karapatang makilahok. Maayos naman ang lahat. Bukod dito, mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin sa magic array. Nang marinig ang tungkol sa mas mahahalagang bagay, gulat na tumingin ang batang babae sa aming bayani. Iniulat niya na ito ay ibang kwento, at kailangan niyang makarating sa Porma Sion sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay nagtanong ang kapatid na babae tungkol sa opisyal ng langit na nabanggit kanina, at iniisip kung kilala ni Xiang ang taong ito, at kung sa anumang paraan ay konektado siya sa kanya. Sinabi ng binata na masyadong delikado para sa kanya na kumilos ng mag-isa. Wala nang saysay ang kompetisyong ito. Maaaring may mangyari sa lalong madaling panahon na maaaring ilagay sa panganib ang buong Yuan Kingdom. Kaya't ipapaliwanag niya ang lahat. At habang nasa daan, iniulat ng kapatid na makikinig siya sa ating bayani. Sa susunod na sandali, ang lahat ay nasa gitna ng Porma Sion, naghihintay para sa mga maaaring manalo sa prinsesa na nakaupo sa gitna. Tinanong ang kanyang mga nasasakupan kung gaano katagal silang naghihintay. Pagkatapos ay nagulat ang isa sa kanila na 1 oras lamang ang lumipas, tinutugunan ang kanyang kamahalan. Nang marinig ito, tinanong ng batang babae kung gaano katagal ang pinakamabilis na manlalaro ng mga nakaraang taon bago makarating sa gitna ng Ghost Zone. Pagkatapos ay sumagot ang binata na ito ay 2 araw. Ngunit ang nakakompleto ng pagsusulit sa 3 araw ay nakolekta ang pinakamalaking bilang ng mga anteng-anteng. Ang kahirapan ay upang mangolekta ng maraming talismans hanggat maaari. Kaya ang ilang mga kalahok ay nag-set up ng isang ambush malapit sa gitna ng Ghost Zone. Kung mas malapit dito, mas madyugo ang mga labanan. Ang tunay na labanan ay nagsimula ngayon, sa 2nd araw ng kompetisyon, na humarap sa kanyang kamahalan, na nagsasabing maaari na siyang bumalik sa palasyo at magpahinga, dahil hindi na kailangang maupo dito at maghintay sa sandaling iyon na malapit nang umalis ang prinsesa. Bigla silang nakarinig ng mga sigaw sa malapit. Pagkatapos ay sinubukan ng lahat na bigyang pansin kung sino ito. Nagkwento si Bei kung paano sila tuluyang nakalabas sa gubat at nakita ang Imperial Guards na iniisip na hindi pa talaga sila nakarating sa kagubatan ng Ghost Zone. Napalingon ako sa mga nasa itaas, tinanong ng isa sa mga katulong ng prinsesa kung sino siya. Kinailangan niyang magpakilala. Niyuko niya ang kanyang tuhod, sinabi na siya ay Bei, at lumingon kay Mr. Examiner at sinabi na ang kanyang pangalan ay Napaka-Bei. Siya ay isang mag-aaral ng nayon ng Silver Snow. Pagkatapos ay binati ng examiner si Bei. Siya ang unang nakarating sa gitna mula sa nayon ng Northern Snow. Iniulat ng binata na, sa katunayan, hindi siya nag-iisa sa paggawa nito. Sa likod niya, nag-uusap si Xiang kung paano, buti na lang at dumating sila sa oras. Tinanong ng prinsesa kung ano ang ginagawa ng binata dito. Sa sandaling ito, lumabas ang ating bayani sa prinsesa, kasama ang kanyang kapatid na babae, si Wuking. Sa sandaling iyon, kasama ang kanyang mga lingkod, ay lumipat din malapit sa gitna, na nagsasabi na sila ay malapit sa gitna at handa nang simulan ang lahat. Ang lahat ng mga kampan ay nagulat na sila ay nasa posisyon na at naghihintay ng kanyang mga tagubilin. Sa pagharap sa lahat, tinanong niya kung nasaan si Lao San at kung bakit hindi pa siya nakapunta roon. Pagkatapos ay sinabi nilang lahat na akala niya ay laging nagsasaya ang binata. Sinabi ni Wuking na ito ay pareho sa bawat oras. Kung dahil sa kanya, kailangang dalhin ng mga Diyos ang ganoong mahalagang kaganapan, hindi siya magiging masaya. Sa susunod na sandali, nagpasya silang lahat na kailangan nilang simulan ang kanilang plano. Si Sister Zia, na nakatingin sa ating bayani, ay hindi alam na personal na kakilala ng binata ang prinsesa ng Great Yuan Kingdom. Bumaling kay Ate Zia.
Akala ba niya ay dumating lang sila para mag-chat at matagal nang hindi nagkita? O may iba pa bang nangyayari rito? Naririnig ang sinasabi ng binata. Tinanong ng kapatid na babae ng ating bayani anong uri ng katarantaduhan ang pinag-uusapan ng lalaki sa nayo ng hilagang nyebe mayroong lahat ng gayong mga tsismis. Iniulat nila na inisip niya na interesado rin ang babae dahil kalahating araw na itong nakatingin sa direksyon nila, kung saan ang babae, na nahihiya, ay nagsabi na hindi ito totoo. Sa pagkakataong iyon, pinutol niya ang kanilang mga iniisip, sinabing may papalapit sa kanila. Si Wooking ang nagsabi na tila siya ang unang nakarating sa finish line. Pagkatapos ay sinabi ng taga-suri na kilala niya siya dahil ang binata ay isang bagong dating mula sa Valley of the Heavenly Wind. Ngayon ay maaari na niyang ibigay sa kanya ang Jade Talismans na nakolekta niya. Iniulat ng taga-suri na ang mga resulta ng pag-ikot ay inihayag sa loob ng 3 araw. Nakita ng binata ang pasukan at naisip na may dagwang hawk dahil walang pagbabago sa plano. Siguradong naghinala sila na may mali. Nang magkagayoy tinanong ng isa sa mga lingkod ng prinsesa kung talagang may katanungan ang binata, at kung gayon, maaari niyang gugulin ang 3 araw na ito dito. Sa sumunod na sandali, ginamit ni Wukang ang kanyang lakas at inatake ang kanyang kalaban. Hinawakan ng lalaki ang kanyang lalamunan, at dumating ang ating mga bayani upang iligtas siya. Hinawakan ni Wakyang ang lalaki sa lalamunan, at siya, sinusubukang pigilan ang sarili, sinabi na palayain siya ng lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Wukang na walang nang ahas na magsalita sa kanya ng ganoon. Sa susunod na sandali, binasag niya ang lalamunan ng lalaki, at ito ay senyales na oras na para umatake. Ang lahat ng kanyang mga kasosyo ay kailangang kumilos ayon sa plano, at bumaba mula sa kanilang mga lugar, nagpunta sa pag-atake. Sa sandaling ito, tinanong ni Bei kung sino ang lalaking ito. Isa sa mga examiners na ito, naisip ba niya na hahayaan ng royal family ang lahat? Sa susunod na sandali, napagtanto niya na ang lahat ay hindi naaayon sa plano at nagpasya na umatake. Sa sandaling iyon, tumayo si Zia sa tabi niya, sinabing mayroon at kailangan niyang umupo sa mga estranghero na ito. Sa sandaling iyon, dumating ang ating bayani sa tamang oras, mga sikat na opisyal ay nagsimulang magsagawa ng mga gawain sa parehong oras. Kaya't hindi lamang siya ang maparusahan, ang posibilidad na magtagumpay ang operasyon ay 70% na maaari nilang mahuli siya sa oras. One in a mask ang nagulat na gagawin niya ang kanyang trabaho. Ngunit kung hindi binuksan ni Wooking ang underground palace bago dumating ang King of the Stars, hindi siya matutulungan ng mga Diyos. Kaka-rating lang ng binata sa gitna at handang tuparin ang kanyang pangako, ngunit hindi pupunta si Zia nang wala ang kanyang kapatid. Sabi ng ating bida, nakatingin sa lahat, nakatingin sa binata, tinanong niya kung bakit siya dapat maniwala. Ipinaliwanag ng ating bida na may karapatan siyang pumili kung ano ang gagawin at kung dapat ba siyang maniwala o hindi. Ang makamulto na sona ng makalangit na puso ay ganap na nasa ilalim ng kanilang kontrol. Kaya wala siyang matatakbuhan. Ayaw lang ng binata na masaktan ang kapatid. Iyon lang. Sinabi niya, nananatili akong sumasang-ayon na palayain ang aking kapatid na babae. Sinabi na binuksan ng lalaki ang mga sentro ayon sa kanilang napagkasundoan, ngunit kung magpasya siyang gumawa ng isa pang trick, makikilala niya ang galit ng hari ng mga bituin. Ang kapatid na babae ay tumayo sa tabi ng ating bayani, at sinabi niya sa kanyang ama na huwag mag-alala. Gusto rin niyang makita kung ano ang hitsura ng maalamat na palasyo ng Xuanwang. Sa sandaling iyon, parang may nagbubukas na portal. At sa pagtingin dito, sinabi lang ng kapatid na katulad nito nang magbukas ang portal, sinabi ng ating bayani na alam niya na ang isa sa kanila ay matatagpuan sa kaharian, ngunit hindi niya inakala na sila ay masyadong nakatago sa ghost zone ng langit, puso. Kaya naman, nagpasya akong pumunta doon. Sinabi ni Wooking na bilang karagdagan sa susi sa gates ng underground palace, ang kaluluwa ng hari ay matatagpuan dito. Ang lakas nito ay nakadepende sa dami ng taong nakapasok doon, kaya hindi nila magagamit ang mga taktika ng grupo. Sa pangkalahatan, pinayuhan niya ang binata na pumunta ng mag-isa, kung saan sinabi niya na gagawin niya ito, ngunit hindi niya maiiwan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae sa kanila,
kaya't sinabi na dapat maghintay ang lahat. Sa susunod na sandali, lumakad ako sa portal kasama ang aking kapatid na babae. Nang dumaan sa portal, ang kapatid na babae, na nakatingin sa unahan niya, ay nagsabi na kung ito ang parehong lugar, kung gayon ito ay mukhang napakakatakot-takot. Sa sandaling ito, sinabi ng ating bayani na mukhang ito ay isang underground palace. Kakaiba daw, sabi ng kapatid ko. Wala silang nakitang pingga o anumang bagay na katulad nito. Hindi nila dapat binuksan ang mga ito. Sa sandaling ito, sinabi ng ating bayani na dapat mag-ingat ang kanyang kapatid na babae, dahil sila ay inatake. Nakuha ng binata ang kanyang kapatid na babae at nailigtas sa umatake. Nakita niya na ang espiritu ni Haring Zuan ay nasa harapan nila. Nakikita na ang espiritong ito ay may katangian na naisip ng ating bayani na ito ay swerte para sa kanya. Sa susunod na sandali, ang hari, gamit ang kanyang kapangyarihan, ay ginawa ang mga estatwang bato na nakatayo sa kanyang harapan upang salakayin ang ating mga bayani. Sa susunod na sandali, ang mga estatwang bato na ito ay pumunta upang salakayin ang ating bayani. Hinawakan ng kanyang kapatid na babae ang kanyang espada, sinabing marami sila, at ang kanyang lakas ay hindi sapat upang talunin silang lahat. Ginamit ng binata ang intensyon ng unang anak at inatake ang kanyang mga kalaban, tinutunaw sila at natalo. Sa pagtingin dito, hindi maintindihan ng kapatid na babae kung paano nagawa ito ng binata, at kapag nagawa niyang magsanay ng ganoon, kung saan sumigaw ang ating bayani na hindi na ngayon ang oras para makipag-usap, at kailangan niyang magbantay para sa isang mas malakas na bagay, upang lumipat patungo sa kanila. Ngayon, sa sandaling iyon, ang paa ng isang higanteng estatwa ay dapat na tumapak sa kanila. Nakabalik si ate, nanatili si Xiang sa ilalim ng presyon ng boot na ito, at pagkatapos, gamit ang kanyang kapangyarihan, sinabi niya na ang estatwa na ito ay isang piraso lamang ng bato. Haharapin niya siya sa kanyang gastos. Sa sandaling ito, gamit ang puwersa sa Simon Crush, nagsimulang umatake ang binata sa kanyang mga kalaban. Si Sister, na tumitingin sa direktang pambihirang diskarte, ay naisip na ang antas ng paggamit ay mas mataas pa kaysa sa realm of condensed na katotohanan. Ang malapit ay kung hindi niya nakita ang mga bulan na may mga katangian sa ilalim ng mga kaluluwa ng mga estatwa na ito, hindi magiging sapat ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, nagpa siya ang espiritu na pumasok sa mismong larangan ng digmaan, dumiretso sa ating bayani at umatake. Tinulak ng binata ang kanyang pag-atake. Naramdaman ni Xiang ang kapangyarihang ito. Ang kanyang espiritong enerhiya ay mas malakas kaysa kay Xiang ng ilang beses sa sandaling ito. Si Sister Zia, simula sa kanyang upuan, ay nagsabi kay Xiang na handa rin siyang tulungan siya. Ang espiritu, nang makita na ang batang babae ay patungo sa ating bayani, ay nagsimulang salakayin siya, na nasugatan ang batang babae, ang ating bayani. Sa sandaling iyon, naisip na ito ay isang magandang pagkakataon upang gamitin ito. Sa susunod na sandali, ang binata ay tumalon sa likod ng mga kaaway. At pagkatapos ay ang kapatid na babae, na nakatingin sa ating bayani, na nagsimulang sumigaw, ay nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang kaibigang iyon, tila ang kaluluwa ng hari ay humihina. At ang binata, gamit ang kanyang espada, ay ganoon din ang ginawa, bagay bilang kaluluwa ng espiritu ang kilusan ng hari. Sa sumunod na sandali, nagsimulang maglaban ang binata at ang espiritu ng hari. Nang makita ito, hindi makapaniwala ang kapatid na babae. Pagkatapos ng lahat, nagawang talunin ng ating bayani ang espiritu, na nagsabing imposibleng matalo siya, na nag-aalala tungkol sa kanyang pamana. Nagulat si Zia sa kanyang sarili, na nagsasabi na talagang sinalamin ni Xiang ang pamamaraan ng hari at natalo siya sa isang galaw.